Sa mapagpalang araw naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ating po tungkunin sa mga awit, kabanata 96, talata 2. Ang sabi po dito, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Sabi sa NIV translation sa English, sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Yan. Praise the Lord. No? Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa ating Panginoon. So dito mga kapatid, tayo po ay ini-encourage bilang mananampalataya ng ating Panginoon ng awit na ito, na tayo po ay patuloy na mag-worship, no, sa ating Panginoon continually. No? Patuloy na siya ay sambahin. So, saan pamamaraan ba natin pwedeng sambahin, mapapurihan ang Diyos? Siyempre, hindi lang yan sa pamamagitan ng pag-awit natin, yung pagkakanta natin, pagtutugtog natin ng mga makalangit ng mga papuri, yung mga pagsamba sa Panginoon, kundi isa pinaka-the best na mapapurihan natin ang ating Panginoon, magbigay kaluguran sa Kanya, is yung pamumuhay natin sa Kanyang salita. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ano man yung ating ginagawa, do it for the glory of the Lord. So, ibig sabihin, hindi lang yung sa literal na kakanta ka, tutugtog ka, magsisimba ka sa Panginoon, kundi in our daily lives, no? Sa lahat ng ginagawa natin, sa tahanan natin, sa community natin, sa trabaho natin, nasaan man tayong lugar, dapat nagdadala ito ng kapurihan, ng kalwalhatian sa ating Panginoon, sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa, sa ating nararamdaman, sa ating naiisip, sa mga bagay na ginagawa natin araw-araw, dapat ito ay nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Ginagawa natin ito for the glory of God. Kapag ginagawa natin ang lahat ng bagay sa kapurihan ng Diyos, makakaiwas tayo sa paggawa ng hindi maganda. Kasi ang ating iniisip, ito ba'y makakabuti o hindi? Magbibigay ba ito ng kaluguran sa Diyos o hindi? Diba? Sa aksyon na ginagawa natin, diba? Ito bang gagawin ko ito? Makakabuti ba ito? Makakalugod ba ito sa Diyos o hindi? Diba? So, kaya napakalaga na continuous yung pag-worship natin, pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, kasi ito yung makakatulong sa atin na makaiwas sa paggawa ng kasalanan. No? So, ganun talaga yan eh. No? Do it for the glory of God. Ano man yung ginagawa natin, gawin natin for the glory of the Lord. Diba? So, ibig sabihin, ano ba yung nakakalugod sa Diyos? Yung mga bagay na gusto niya. Yung ayon sa kanyang kalooban, yung ayon sa kanyang plano. Yun ang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon, yung paggawa ng mabuti, yung pagtulong sa kapwa natin, yung pagpapatawad natin sa mga tao nagkakasala sa atin, di ba? Yung pagbibigay natin. So, yung mga bagay na yan ay yung pagsaksi natin sa totoo, no? Hindi pagsisinungaling, mga kapatid. Mga bagay na yan, yan yung mga bagay na nakalulugod at nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Isang klase yan ng pagsamba, isang klase yan ng pagpupuri, kasi you always give glory. Kasi yung pinaka-purpose ng worship is to glorify God. Ang ng pagsamba ay maluguran, magbigay lugod, magbigay kapurihan sa Diyos. So kung ang natin ginagawa, alam nating masama at hindi maganda, alam naman natin na hindi ito magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Lalo na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Alam ng tao na tayo nagsiserve sa Panginoon. Tapos tayo pa yung numero unong sinungaling. No? Tayo pa yung numero unong gumagawa ng hindi maganda. Kaya sa trabaho natin. Diba? Tayo pa yung numero unong hindi mapagkakatiwalaan. Siyempre, malulugod ba ang Diyos nyo? Mapapupurihan ba ang Panginoon? Kung gano'n, no? Tayo pa yung number 1 na mandaraya. Di ba? O kaya tayo yung nagiging sanhi ng alitan, ng division, o ng pagkakagalit-galit, mga kapatid. So, nakakalugod ba sa Diyos yun? So, hindi po gano'n, mga kapatid. Kaya nga, ang sinasabi doon is, do everything for the glory of the Lord. Kaya nga tayo, nire-remind ng awit, mga kapatid, na tayo ay araw-araw magbigay ng kapurihan, kaluguran sa Panginoon. Kasi yun naman talaga yung pinakatungkulin natin. Magbigay ng karangalan sa pangalan ng Diyos and to proclaim the salvation. Yung pagliligtas ng Lord. Diba? Kasi bilang mga naligtas ng Panginoon, ito na yung ito yung palaging, ito yung pinaka-mission natin eh. Bilang mga naligtas,
no, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsisisi, pagtanggap sa Kanya, yung pamumuhay sa Kanyang mga salita, mga kapatid, ay bilang mga nabiyayaan ng kaligtasan, tayo rin ay dapat i-share natin itong kaligtasan na ito. Kasi walang amount ng pera o kayamanan sa mundong ito na pwedeng ikumpara sa kaligtasang regalo bigay ng ating Panginoon. Kasi binayaran niya ng dugo niya, yung katawan niya ay inialay niya para sa kaligtasan na yan, mga kapatid. At walang bagay na pwedeng itumbas sa kaligtasang ito. Kaya ito yung pinaka-the best na regalo na natanggap natin na pwede natin ring irigalo sa iba sa pamamagitan ng proclaim natin ng kaligtasan. Kaya nga yung mga worshiper, yung mga kumakanta sa Panginoon, they preach, no? The word of God, the word of salvation, yung gospel of salvation, mga kapatid, through singing. Diba? So, dito naman, sa atin, pinoproclaim natin yung salvation, hindi lang through our lips. No? Napakalaga pa rin yung salvation, pinoproclaim natin sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay. Diba? Ipapakita natin sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, na hindi mananampalataya ni Kristo, na ganito ang pamumuhay ng mga taong niligtas. No? The message of salvation is not only in words but in action. 'Di ba? Kasi makikita ng tao, kasi ang tao kasi to see is to believe, eh. 'Di ba? Eh, yung mga naglilingkod nga sa Panginoon, to see is to believe. How much more yung mga taong 'di ba? Maraming mga Kristiyano ganun to see is to believe. How much more yung mga taong hindi naniniwalang may Diyos. 'Di ba? So, may kita nila, siyempre, yung comparison talaga, hindi mo maiiwasan yun, at sila ay tinitignan nila yung comparison. Ano ba yung pinagkaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Ano ba yung ugali ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Kung mas mabait pa yung mga hindi Kristiyano kaysa sa atin, paano natin sila ngayon mai-encourage? Di ba? Na manampalataya bilang Kristiyano. Madala natin sila sa Kristyanismo. Di ba? Kung mas mabait pa sila, kung mas matulungin pa sila kaysa sa atin, di ba? Mas may concern, mas may care pa sila sa kapwa natin kaysa tayong nagsasabi tayo ay mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, wala namang pakialam, no, sa kapwa natin, o sa mga paligid natin, sa mga bagay na nangyayari sa mundo natin, di ba? So, paano natin sila makukonvince? Kaya nga, to proclaim the good news of salvation is not only in preaching, but through our works din, makita sa pamumuhay natin. Diba? Nag-i-English na nga ako Diba? So, yun mga kapatid, ini-emphasize doon mga kapatid na i-share natin yung goodness ng kaligtasan na pinapaabot sa bawat isa po sa atin. No, every single day. Hindi lang yung parang occasional lang, di ba? Nakada ko may misa lang o kaya may gathering o kaya may mga prayer meeting, doon lang natin binabahagi yung kaligtasan, yung pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Hindi po ganoon, kundi araw-araw, minuto sa buhay natin, kung pwede, ay talagang gawin natin yun, di ba? Kaya nga na yun Sabi ko nga, in all things no? Give it to the Lord for the glory of the Lord, sabi doon. No? Ano ba yung ginagawa natin? So, ibig sabihin, sa bawat action, sa bawat pagkilo, sa bawat iniisip, dapat nagbibigay ito ng kaluguran sa Panginoon. Kasi ang pinaka-purpose natin, bakit natin ginagawa yon, madala ang tao ay maligtas. Diba? So, yun lang mga kapatid. No? Simple lang naman po yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo ay sabay natin siya, papurihan natin siya sa lahat ng ating ginagawa. No? At maganda rin kapag nagpupuri tayo sa sasakyan natin, nagpapatugtog tayo ng mga makalangit na awitin, di ba? Kasi tapos papasok ka doon sa trabaho mo, di ba? Tapos nagpupuri ka na, sumasamba ka na sa Panginoon. Talagang magaan yung isip mo, masabi natin prepared ka na pumasok sa trabaho mo, no? Kung ano man yung gagawin mo, talagang positibo na yung utak mo di ba? High na yung spirit mo, di ba? Talagang maganda yung yung araw mo, no? Nakukumpleto ang araw natin kasi nararamdaman natin yung presence ng Panginoon, no? Hindi lang naman sa pagkanta, kapag tayo ay gumagawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Panginoon, ito yung nagpapaganda ng ating mga buhay, no? So, yun lang mga kapatid, nawa tayong mga nag-alilingkod sa Panginoon, hindi lang tayo puro sa salita, dapat dali natin sa sagwa. Yun ang pinaka-the best na pagsamba, yun ang pinaka-the best na pagpupuri, yun ang pinaka-the best na
pagbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Yung tayo ay nagsasabuhay ng kanyang mga salita at pinoproklaim natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating mga gawa at ng ating mga pamumuhay. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless sa ating lahat. Praise the Lord.